Sir, hindi ba makakatanggap ng maturity yung umabot na ng 15 years in service? Noon kasi 2015, nakatanggap yung kaibigan ko. No, so, tinanong ko yung sender kung ibig sabihin ba niya dito sa tanong na ito ay tungkol sa pag-ibig savings, pero hindi pala. Ito ay related doon sa GSIS. No, so kaya inisip ko this would be something about the GSIS policy na binibigay po para sa lahat ng mga GSIS members. Meron pong dalawang uri ng life policy ngayon, no, na nag-i-exist itong GSIS para sa kanyang mga miyembro. Nung mga na-hire until July 31, 2003, no, yung na-hire until July 31, 2003, sila yung mga personnel na yung kanila pong uri ng policy ay yung tinatawag po na life endowment policy. No, yun ay isang uri ng policy na nagma-mature. Meron po yung maturity, depende po sa edad mo noong ikaw ay nabigyan ng policy na yon. Kaya po nasabi ng ating sender na yung kaibigan niya nakatanggap, no, after 15 years. Kasi pwede na 15 years nga yung naging period ng policy na yon. Kasi mayroon yung range depende sa edad mo nung ikaw ay na-hire. Tapos meron siyang certain age mo na pag dumating ka sa edad na yon, nag-mature na yung policy mo. So makukuha mo yung maturity value. Less po yung amount ng policy loan kung meron man. So yun ay para sa mga na-hire na-hire until July 31, 2003. Ngayon, yung mga na-hire naman from August 1, 2003 until the present, yung uri ng policy na binibigay ng GSIS ay tinatawag na Enhanced Life Policy or ELP. Ito ay isang uri ng policy na yung kanyang maturity ay hindi na po after ilang taon o hindi na po after pagdating mo ng certain age, no, yung kanya pong maturity ay doon po sa retirement, no, o kaya ay sa separation pag namatay yung isa pong GSIS member. No, so kung isa ka sa mga na-hire from August 1, 2003, hindi ka na makaka-avail doon sa isa pong provision ng previous policy na after 15 years or pagdating mo ng edad na ito nagma-mature. Wala na siyang maturity, no, itong enhanced life policy. Pero the time na mag-retire ka, yung naipon na value niya, yun po yung makukuha mo. Less of course kung may outstanding balance ka sa policy loan. No, so ganyan na po yung nangyayari dito sa bagong policy. So dito sa sender natin, pwede na yung kaibigan niya ay na-hire ng mas maaga, no, at nakapag-avail pa doon sa naunang policy. Kaya after 15 years, nag-mature at nakatanggap. Ngayon, yung mga dumaan na sa maturity tapos nakatanggap, no, if ever natanggap nila after August 1, 2003, then yung magkakaroon sila ng bagong policy na ito na namang bago na, yung enhanced life policy na siya pong wala na ring maturity. Pero back to zero na sila, di ba? Kasi nga nang-mature na yung nauna nilang policy. Ngayon, kung si kaibigan ay naka-avail noon, tapos si sender o isa pang kaibigan niya, pwede isang kaibigan pa, na na-hire after August 1, 2003, then magkaiba yung policy, life policy nila sa GSIS. So yung nauna ay naka-avail doon sa maturity, yung nahuli kasi after August 1, 2003 na nung pumasok sa gobyerno ay hindi na naka-avail doon sa naunang policy. So wala na siyang maturity after 15 years. No? So yun po yung mahalagang petsa na dapat nating malaman, no? August 1, 2003. Before August 1, so of course that is July 31, no? So kaya sinabi natin kanina, yung mga na-hire until July 31, 2003, sila yung doon sa naunang policy. Yung mga na-hire naman simula August 1, 2003, doon na sa bagong policy. No? So yung maturity niya ay doon na kapag tayo ay nagretiro, no? So kung magkano yung naipong value niya
Yun po yung ating makukuha, no, if ever tayo po ay mag-retire. Of course, ibabawas kung mayroon man pong utang sa policy loan. So yun po yung nagsisilbing parang collateral ng ating policy loan. Kaya pwede na mag-policy loan ka na walang amortization kasi mayroon na siyang nag-aabang na pwedeng pambayad. Pero as much as possible, pwede naman po na yung policy loan ay bayaran na paunti-unti para sayang naman, no, yung interest niya, no, sayang naman yung makukuha mo doon sa maturity value ng inyong policy, tapos ano, no, yung mapupunta lamang sa interest ng inyong policy loan kung hindi po niyo binayaran ng paunti-unti.